Nag-umpisa siyang mag-impake. Uunahan na niya si Jack. Hindi na niya hihintayin ang palayasin siya nito. Kahit paano ay may delikadesa pa naman siya. Pero saan siya pupunta? Bahala na. Babalik na lang siguro ako kay Papa. Muling nangiligid ang mga luha sa kanyang mga mata. Paano nga para kung buo pa rin ang plano nitong ipakasal siya sa kaibigan nito? Papayag na ba siya? Natigilan siya. Sigurado pa rin siyang hindi pa rin niya maaatim na magpakasal sa lalaking ni hindi pa niya nakikita. Lalo ngayon nakilala na niya ang lalaking pinangarap niyang maging asawa. Sigurado na siya sa kanyang damdamin. Mahal niya ang kanyang amo. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi siya nakapag-isip ng tama kanina. Nagselo siya kay Dayan. Nasaktan siya nang makita niyang naghahalikan ang mga ito. Alam niyang wala siyang karapatang magselos pero hindi niya nakontrol ang kanyang damdamin. Kasalanan ba niya kung ang tinutubok ng kanyang puso ay may minamahal ng iba? Natitiyak niyang si Dayan ang ipapalit ni Che sa nobya nitong tumakas. Muling pumalong sa kanyang mga luha sa isiping iyon. Kung kailan natuto na siyang magmahal, ay mabibigo pa yata siya. I really have to go hanggang kaya ko pang umalis. Kapag nagtagal pa ako rito, ay baka mahirapan na akong kalimutan siya. Tapos na siyang mag-impake nang may kumatok sa kanyang kwarto. Mabilis na pinahid niya ang kanyang mga luha. Come in. Tita Micaela. Humihikbing pumasok si Giselle. Naantig ang kanyang damdamin nang makita niyang umiiyak ito. Tinulungan niya itong sumampa sa kama at masuyo niyang pinunasan ang mga luha nito. Why are you crying, sweetie? Aalis ka, tita? Iiwan mo na ba ako? Lalong umiyak ito nang makita ang kanyang mga maleta. Hindi mo na ba ako mahal, tita? Naiiyak na niyakap niya ito. Siyempre, mahal kita. Bakit po kayo aalis? Kasi wala siyang maapuhap na salita. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang nangyari. Dahil po ba nag-away kayo ni Tita Dayan? Oo. Pero hindi lang iyon ang dahilan ko. Gusto sana niyang idugtong. Bakit kapag ako ang inaaway niya, ay hindi ako umaalis? Natawa siya sa kainosentihan nito. You don't understand. Napakabata mo pa para maintindihan ang nangyari. Ginulo niya ang buhok nito. Huwag ka nang umalis, tita. Dito ka na lang. Walang magtatanggol sa akin kapag umalis ka. Umiiyak na pakiusap nito. Narinig mo ba ang sinasabi ng pamangkin ko, Micaela? Kaya ba ng konsensya mo na iwan siya? Sabad ni Jack, na nakatayo pala sa pintuan at nakikinig sa usapan nila. Sir? Jack, pagtatama nito. Mabilis na nakalapit ito sa kanila. Come, baby. Hayaan muna kami ni Tita Micaela mo ang mag-usap. Pero daddy, at biling umalis ang bata. Don't worry. I won't allow your Tita Micaela to leave. Sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Inakay nito paalabas si Giselle bago muling humarap sa kanya. Bakit mo pinaasa ang bata? Sita niya na makalapit ito sa kanya. Aalis pa rin ako. Walang makakapigil sa akin. Mariing sabi niya. Why? Dahil ba sa nangyari kanina? Tinitigan siya nito. Napayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. That's nonsense. Umupo ito sa kanyang tabi
Pero nakakahiya ang ginawa ko. Muli na namang namalisbis ang kanyang mga luha. Lalo tuloy siyang nakadama ng hiya dahil sa ipinapakita niyang kahinaan. Ikinakahiya ko ang sarili ko. Katulong lang ako rito. Pero nagawa kong ipahiya ka sa girlfriend mo. I know I was wrong. Hindi ko dapat ginawa iyon. Hindi ko dapat siya pinatulan. I know what happened. Okay? Hinawakan nito ang kanyang baba. Itinaas iyon. At masuyo siyang tinitigan. Kalimutan mo na ang nangyari. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Don't leave us. Please. Kailangan ka namin ni Giselle. Habang sinasabi nito iyon, ay unti-unting inilalapit nito ang mukha sa kanyang mukha. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang malanghap niya ang mabangong hininga nito, napapikit siya nang lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Magaan ang halik na iyon. Tila tinatansya ng magiging reaksyon niya. Napayakap siya sa batok nito. Naging mapusok si Jay nang maramdaman ang kanyang pagtugon. Unti-unting inihiga siya nito sa kanyang kama habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Naalarma siya nang maramdaman na naglalakbay ang kamay nito sa kanyang katawan. Gusto niyang tumutol, pero walang lumabas na salita mula sa kanyang mga labi. Jay, anas niya, nang dumako ang kamay nito sa kanyang dibdib. Sa kabila ng sensasyong nararamdaman niya, ay ipinilit pa rin niyang i-compose ang kanyang sarili. Jay, don't please. Nakapikit at pagdaing na sambit niya. I want you, Micaela. Bulong nito. Pagkakuway muling inangkin nito ang kanyang mga labi. Muli siyang napapikit. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay itinukod niya ang kanyang kamay sa dibdib nito. Jay, please. This is wrong. May nobya ka na. Tila natauhan naman ito. Sapo ang ulong umayos ito ng upo. Micaela. Nag-aalalang bumaling ito sa kanya. You better go, Jay. Maraing sabi niya habang nagmamadaling inayos niya ang sarili. Pero, inilagay niya ang isang daliri sa tapat ng mga labi nito. You don't have to worry. Hindi na ako aalis. Thank you. Halatang nakahinga ito ng maluwag. Ginanap nitong isang kamay niya at dinampian iyon ng halik. Sa labas na tayo kakain, Micaela. We have to celebrate. May kislap ang mga mata nito. Nang muling tumitig sa kanya, matagal ko nang hindi inaipapasyal si Giselle. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon habang hindi pa ako masyadong abala sa trabaho. Sige, sang-ayon niya. Thank you. Muli siyang ginawaran nito ng mabilis na halik sa mga labi. Matagal nang nakaalis ito, pero nakatulala pa rin siya. Wala sa loob na sinalat niya ang kanyang mga labing hinalikan nito. Tuwang-tuwa si Giselle nang malaman nitong hindi na aalis si Micaela. Maluhaluhang yumakap ito sa kanya. Huminto lang ito nang sabihin ni Jay na ipapasyal sila nito. Sa Max Restaurant sila dinala ni Jay. Halos malunod siya sa tuwa sa pag-aasikaso nito sa kanila. Kung gaano kalaking atensyon ang ibinigay nito kay Giselle, ay ganoon din sa kanya. Kalabisan namang sabihin iyon, pero pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay siya ang tunay na ina ni Giselle at si Jay ang ama. Larawan sila ng isang tunay at masayang pamilya. Gumising ka. Nananaginip ka lang.
Malabong magkakatotoo ang pantasya mo. Paalala niya sa kanyang sarili. Who cared? Kontra niya. Pinagmasdan niya ang magtiyuhin na nagbibiruan. Daddy, kailan tayo pupunta sa beach? Maya-maya ay narinig niyang tanong ni Giselle. Ha? Bakit? May sinabi ba akong magbi-beach tayo? Ay si Daddy, ulyanin na. Nakalabing sabi nito. Hindi ba nangako kang ipapasyal mo ako sa beach? Sabi mo, ipapakita mo sa akin ang mga whales at sea lions. Sinabi ko ba iyon? Nakangiting napakamot si Jay sa kanyang ulo. Opo. Sige na, Daddy. Punta na tayo. Paglalambing nito. Pag-iisipan ko. Daddy, sige na po. Isama natin si Tita Micaela para mas masaya. Talagang mapilit na sabi ni Giselle. Tanungin mo muna si Tita Micaela mo kung gusto niyang sumama. Kung sasama siya'y papayag na rin ako. Nakangiting sinulyapan siya nito. Tita, siya ang sunod na kinulit ni Giselle. Sasama ka, Tita Micaela, hindi ba? Ha? Napatingin siya kay Jay. Nakangiti ito, habang tila hinihintay ang kanyang desisyon. Paano kung ayaw pa rin ng daddy mo kahit sasama ako? Hindi pwede yun. Sabi niya, kapag sumama ka, ay papayag na rin siya. Sige na, tita. Gusto kong makakita ng whales at sea lions. Patuloy na pangungulit nito. O sige na nga, sasama na ako. Napalundag si Giselle sa tuwa. Binalingan agad niya si Jay. Daddy? Sige, papayag na ako. Sagot nito sa kanyang nakatingin. Ibinaling niya sa iba ang kanyang tingin. Kunwari ay hindi niya napapansin na madalas na pagtitig nito sa kanya. Hindi pa kasi niya nakakalimutan ang muntik nilang pagkalimot kanina. Thank you. Ginanap nito ang kanyang palad. Kaya napilitan siya muling bumaling dito. Akala ko'y hindi ka sasama. Nakaramdam siya na tila kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan sa simpleng gestures nito. Kung iyon ang makakapagpaligaya sa bata, bakit naman hindi? Ikaw na nga ang inaalala ko. Baka maabala ang trabaho mo. No, I can find time. Kung para sa inyo ni Giselle. Buong suyong tinitigan siya nito. Napayuko siya. Hindi niya talaga kayang salubungin ang mga mata nito. Sa Subic Bay sila pumunta. Isinama nila si Nora at ang driver na si Basilio. Tanging si Aling Luling at ang dalawang gwardya ang naiwan sa mansyon. 2 suite ang kinuha ni Gerald nang mag-check-in sila sa Legenda Hotel. Agad na nagyayang mamasyal si Giselle nang matanaw nito ang dagat na malapit lamang sa hotel. Tuwang-tuwa ito habang pinapanood ang mga nagja-jet ski doon. Pwede rin ba tayong sumakay sa ganyan, tita? Tanong nito sa kanya. Nangingiting ginulo niya ang buhok nito. Oo ba? Pero wag muna sa ngayon. Okay? Hindi rin niya napigilang humanga habang nakatayo sa boardwalk. Tunay na napakamalikhain ang gumawa niyon. Dahil kung wala ang boardwalk, ay magmumukha lamang iyong isang ordinaryong beach. Gusto mo bang makarating sa Grand Island? Tanong ni Jen nang lumapit ito sa kanila. Inayos nito ang shades na suot. Nakabukas ang mga botones ng suot nitong Hawaiian polo, kaya kita ang kakisigan nito. Muntik na naman siyang mawala sa sarili habang tinitingnan niya ito.
Mabuti na lang at hawak ni Giselle ang kanyang mga kamay. Pwede ba? Excited na tanong niya. Oo naman. Come on. Mag-cruise tayo. Hinila siya nito at si Giselle. Tinawag din nito sina Nora at Basilio. Umupa sila ng lancha. Noong una, ay nalula siya sa pagsakay roon. Lalo na nang magsimulang umusad iyon. Pakiramdam niya ay lulubog iyon anumang oras. Nakadama lang siya ng katiwasayan ng kalooban nang yakapin siya ni Gerald sa kanyang baywang habang nakatayo ito sa likuran niya. Pagkatapos sila mag-cruise sa Grand Island at sa karatig lugar ng port, ay nagpunta sila sa ocean adventure. Hindi na itago ni Giselle ang labis na katuwaan nang mapanood nito ang mga dolphins at sea lions. Ilang beses itong nagpakuha ng mga pictures sa tabi ng mga iyon. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.